ASEAN, ang hamon ng likas kayang pag-unlad sa Pilipinas at Timog Silangang Asya. ASEAN Sustainable Goals. Ang mga kasaping bansa ng ASEAN ay nakatuon sa pagpaplano at pagsasagawa ng mga hakbangin upang maisakatuparan ang 2030 Agenda Sustainable Development Goals ng United Nations. Ang pagsasakatuparan nito ay nanganganib dahil sa iba-ibang mga krisis na kinakaharap ng ASEAN at ng buong daigdig tulad ng usapin sa kalusugan, lahi, seguridad at iba pa. Naniniwala ang ASEAN na ngayon natin mas kailangang pagtuunan ng pansin ang mga hakbangin sa pagsasakatuparan nito. Taong 2015 nang umpisahang ipagtibay ng mga miyembrong bansa ng United Nations ang 2030 Agenda for Sustainable Development. Ito ay grupo ng mga layunin na nanawagan upang iangat ang buhay ng mga tao laban sa mga suliranin, maprotektahan ang daigdig at mapagaang ang buhay ng mga tao sa lahat ng sulok ng daigdig. Ang mga bansa na kumikilala sa UNSDG ay patuloy na gumagawa ng mga hakbangin upang maisakatuparan ang mithiin at layon ng likas kayang pag-unlad. Ito ay binubuo ng 17 layunin na may hakbangin na maisakatuparan ang kaunlarang pantao habang napapanatili ang kakayahan ng kalikasan na ang kaakibat ay pagpapaunlad ng ekonomiya at lipunan. Ang bawat layunin ay magkakaugnay at may malaking impluwensya at epekto sa bawat isa. Ang bawat layunin ay may kaakibat na mga pakay na aksyon. Narito ang 17 layunin ng United Nations Sustainable Development Goals. Walang kahirapan. Layo nito na sa taong 2030 ay wakasan ang lahat ng anyo ng kahirapan sa daigdig. Walang nagugutom. Layo nito na sa taong 2030 ay tuldukan ang kagutuman, magkaroon ng seguridad sa pagkain at mapabuti ang nutrisyon at maisulong ang likas kayang pagsasaka. Mabuting kalusugan at maayos na pamumuhay. Tiyakin ang kalusugan at isulong ang dekalidad na buhay para sa lahat, anuman ang edad. Dekalidad na edukasyon. Tiyakin ang inklusibo at pantay na kalidad ng edukasyon at itaguyod ang panghabang buhay ng mga pagkakataon ng pagkatuto para sa lahat. Pagkakapantay-pantay ng kasarian. Kamtin ang pagkakapantay-pantay ng kasarian at palakasin ang kababaihan. Malinis na tubig at sanitasyon. Tiyakin ang pagkakataon at likas kayang pamamahala ng tubig at sanitasyon para sa lahat. Abot kaya at malinis na enerhiya. Tiyakin ang pagkakaroon ng akses sa abot kaya, maaasahan, likas kaya at makabagong enerhiya para sa lahat. Disenteng trabaho at maunlad na ekonomiya. Maisulong ang napapanatili, inklusibo, likas kayang pag-unlad, buo at produktibong pagtatrabaho, at makapagsulong ng disenteng hanap buhay para sa lahat. Industriya, inobasyon at infrastruktura. Makabuo ng matatag na infrastruktura, maisulong ang inklusibo at likas kayang industrialisasyon at alagaan ang inobasyon. Bawasan ang hindi pagkakapantay-pantay sa loob at pagitan ng mga bansa. Mga lungsod at pamayanang tuloy ang pag-unlad. Mapanatiling ligtas, inklusibo, matatag at likas kaya ang mga lungsod na pinananahanan ng tao. Responsableng pagkonsumo at produksyon. Matiyak ang likas kayang pagkonsumo at pattern ng produksyon. Aksyong pangklima. Kumilos upang mapuksa ang pagbabago ng klima at ang mga epekto nito. Buhay at yamang dagat. Matipid at maayos na paggamit ng mga yaman na galing sa katubigan para sa likas kayang pag-unlad. Buhay at yamang lupa. Protektahan, buhayin muli, at isulong ang likas kayang paggamit ng terrestrial na ekosistem. Napapanatili ang pamamahala sa mga kagubatan, wakasan ang pagkatuyo ng kalupaan, matigil ang pagkasira ng kalupaan, at pagkawala ng saribuhay. Kapayapaan, katarungan at matatag na mga institusyon.
Maisulong ang kapayapaan at inklusibong lipunan para sa likas kayang pag-unlad, magbigay ng akses sa hustisya para sa lahat, magtaguyod ng epektibo, may pananagutan, inklusibong mga institusyon sa lahat ng antas. At pagtutulungan para sa mga adhikain. Mapatibay ang mga paraan upang mapatupad, mapasigla ang Global Partnership for Sustainable Development. Ang suporta ng ASEAN sa likas kayang pag-unlad. Upang mas mapabilis ang pagsubaybay sa sitwasyon ng mga bansa sa ASEAN sa mga hakbangin nito upang makamit ang mga likas kayang pag-unlad, ay naglabas ang ASEAN ng sarili nitong baseline report noong 2022 na tinalakay ang mga pangunahing impormasyon at buod ng mga datos base sa mga napiling indicator ng SDG. ASEAN Community 2015. Sa kabila ng mga hamong kinakaharap ng ASEAN, isa sa mga hakbangin upang mas mapaigting ang paglakas ng ekonomiya ng mga kasaping bansa ay ang pagtatatag ng ideya ng ASEAN Community 2015. Pangunahing ninanais nito ay ang makabuo ng isang merkado at batayan ng mga produkto sa ASEAN. Makapagdudulot ito ng mas malayang daloy ng mga produkto, serbisyo, kapital sa pamumuhunan at mga kasanayang paggawa sa rehiyon. Ang ASEAN Economic Community. Ang pagkakatatag ng ASEAN Economic Community ay ang unang hakbang sa pagsasakatuparan ng layunin ng rehiyon at ng organisasyon na pagsasama-sama at pagtutulungan ng ekonomiya ng mga kasaping bansa ng ASEAN. Ninanais ng AEC na bumuo ng isang merkado at batayan ng produkto na magiging daan upang magkaroon ng malaya at mabilis na paggalaw ng mga kalakal, serbisyo, pamumuhunan at paggawa sa rehiyon. Makapagbibigay din ito ng pokus sa ekonomiya na mayroon ang rehiyon at mas mapapalago at mapapalakas ang mga ito sa tulong ng mas mabilis na galaw ng mga produkto at serbisyo. Ang ASEAN Political Security Community. Sa ilalim ng pamayanang ito ay nangako ang mga kasaping bansa na isasagawa nila sa payapang paraan ang pagtugon sa mga pangrehijonal na pagkakaiba nang naisasaalang-alang ang seguridad ng bawat bansa sa paniniwalang ito ay may kaugnayan sa seguridad ng rehiyon. Ang ASEAN Socio-Cultural Community. Layo nito na magkaroon ng nakikilahok, nakatutok at responsableng pamayanan para sa mga mamamayan ng ASEAN. Isang inklusibong pamayanan na nakatuon sa pagkakaroon ng mataas na antas ng buhay, pantay na akses sa mga oportunidad para sa lahat, at nagsusulong at nagbibigay proteksyon sa karapatang pantao. Likas kayang pamayanan na nagsusulong ng panlipunang kaunlaran at pangkapaligirang proteksyon. Isang matatag na komunidad na may malawak na kapasidad at kakayahang tumugon sa mga issue, sakuna, pagbabago sa klima, at iba pang mga hamon na nagpapahina sa lipunan at ekonomiya. At isang pamayanang nakasasabay sa pagbabago na may kamalayan at naipagmamalaki ang pagkakakilanlan, kultura at pamana ng lipunan. Upang makamit ang mga layunin, inaasahan ng ASEAN ang mga kasaping bansa na makipagtulungan sa pagtugon sa mga hamong ito. Ang mga pangunahing hamon na hinaharap ng ASEAN. Sa kabila ng mga naitatalang tagumpay ng ASEAN sa pagtatatag ng isang malakas at nagkakasundong rehiyon, ay may mga isyong kinakaharap pa rin ang pangrehijonal na organisasyon na patuloy na sinusubukang solusyonan ng mga kasaping bansa at iba pang organisasyon. Ang pagkamit sa likaskayang pag-unlad. Maraming bahagi ng likaskayang pag-unlad ng United Nations ang nananatiling hamon sa mga kasaping bansa ng ASEAN tulad ng walang kahirapan, walang gutom, mabuting kalusugan at maayos na pamumuhay, dekalidad na edukasyon, abot kaya at malinis na enerhiya, at disenteng trabaho at maunlad na ekonomiya. Ang Timor-Leste na lamang ang tanging bansa sa Timog Silangang Asya ang hindi pa ganap na kasapi ng ASEAN. Nagpahayag ng interes ang Timor-Leste na sumali sa ASEAN noong 2011.
Ngunit maraming ulat ang nagsasabing may ibang bansa sa Timog Silangang Asya ang nagpahayag ng pag-aalinlangan sa pagnanais ng bansang ito na maging bahagi ng organisasyon dahil sa hindi sapat na pag-unlad ng ekonomiya nito. Ang patuloy na alitan sa teritoryo sa pagitan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya at China. Ang alitan na ito ay mauugat sa karapatan at pangangalaga ng karagatan sa gawing kanluran ng Pilipinas kung saan matatagpuan ang dagat kanluran ng Pilipinas. Ang tensyon na ito ay naging balakid sa pagkakaroon ng kapayapaan sa pagitan ng mga kasaping bansa. Naging malaking usapin ang tunggalian ng Malaysia at Pilipinas dahil sa issue ng Sabah. Sa panahon ng dating Pangulong Diosdado Macapagal ay nagpahayag ang Pilipinas ng pag-angkin sa Sabah gamit ang kasaysayan at legal na basehan. Bilang isa sa mga bansang nagtatag ng ASEAN, ay gumawa si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ng hakbang upang mapatatag ang samahan at binawi ang pag-angkin sa Sabah. Ang pangangalakal ng tao o human trafficking. Ayon sa ulat ng International Monetary Fund, ay 85% ng pangangalakal ng tao ay nagaganap sa rehiyon ng Pasipiko at ng Silangang Asya. Ayon naman sa ulat ng United Nations Office on Drugs and Crime, ang bansang Thailand ang tagatanggap ng mga biktima ng pangangalakal ng tao na nagmumula sa mga bansang Cambodia, Laos at Myanmar. Sa pilitang paggawa, sa pilitang pagpapakasal, pang-aabusong sexual, pang-aalipin at iba pa ang kalimitang ginagawa o ipinapagawa sa mga biktima ng pangangalakal ng tao. Naiulat din na may kaugnayan sa pornografiya ng mga bata, kung saan ang bansang Thailand at Cambodia ang nangunguna. Malaking issue at problema din ng rehiyon ang iligal na droga. Sa pagnanais na makontrol ang lumalalang kaso ng paggamit ng iligal na droga ay itinatag ng ASEAN ang kanilang Narcotics Cooperation Center noong September 13, 2013 upang matutukan ang mga datos na inaitatala ng mga bansa sa rehiyon. ASEAN, ang hamon ng likas kayang pag-unlad sa Pilipinas at Timog Silangang Asya.